Nagsalita na ang ama at ang mapapangasawa sana ng pinaslang na advertising executive na si Cristel Davantes. Ikinuwento pa ng nobyo ni Cristel ang kanilang huling pag-uusap bago ang karumal-dumal na krimen. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Pwede dyan. Talang termo. Hindi ko ma-express in words. Wala na marahil hihigit pa sa sakit na nararamdaman ng isang ama na nawala ng anak. Hindi raw lubos maisip ni Pedro Davantes ang masaklap na sinapit ng kanyang panganay. Hindi yan karnaping. Murder yan. Pero kung bakit at kung sino ang may sala, isa pa ring malaking katanungan para sa kanila. Pangarap ni Pedro na ihatid sa dambaan ang anak na ikakasal na sana sa susunod na taon, pero naglaho ang lahat ng ito sa isang iglap. Ang fiancé ni Kay na si Benedict Ong, labis ang pagluluksa. Halos planchado na raw ang lahat para sa kasalsanan nila ni Kay. May church na, may caterer, may venue. Tapos, she was planning our honeymoon na. Noong gabi raw kasi bago natagpo ang wala ng buhay si Kay sa Silang Cavite, nagkausap pa sila ng kasintahan. Nung tinawagan ako ng sister ng 3:30 a.m. na parang nasaan si Kay. Tapos sabi ko, akala ko ba nandyan na. Tapos doon kami nag-start mag-ikot. Siya. Siya mismo. Nagbigay na rin daw si Ong ng kanyang testimonya sa mga pulis. Ang gusto ko, nasa kanya yung ring when they bury her. Patuloy raw na inaalam ng Special Investigating Task Group K ang dahilan ng pagpatay sa 25 anyos na ad manager at ang may gawa ng karumal-dumal na krimen. 2 or more persons ang gumawa nito. Base ron sa mga stab wounds na nangyari sa kanya. Lumalabas daw sa ngayon na hindi raw pinatay si Kay sa Silang Cavite. Tadta ng saksak sa likod at leeg at may busal sa bibig nang matagpuan ang bangkay ni Kay. Along the way, baka sinaksak siya kasi sa tulay, kukunti lang ang pool of blood. So siguro, parang mga, ano na lang yun, patak na lang yung nandun nung nag-concentrate kami sa mga CCTV cameras along the possible routes. Kung sakaling organized group to or professional group to, hindi naman siguro ganun ka, in fact, pati yung gamit, yung kitchen knife, bakit iniwan doon o ano. Nagpapasalamat naman ang pamilya ni Kay sa lahat ng suporta sa pamilya. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.